natutuwa at nakasabay ko ang mga taong dito ngayon na may passion for leadership. Today po ay ang hamon ng panahon ay napakalaki. Lahat tayo nag-agree sa dapat gawin o nagdi-disagree madalas. Pero ang mahalaga po rito, ang kaibahan po rito ay kailangan po yun talagang napakita natin na meron na tayong subok na liderato na. Magandang gabi po sa inyo lahat. Una po ay ako ay papasalamat na nakarating po rito ngayon. Ibig ko lang po ipabot sa inyo na bilang naglingkod na sa inyo, marahil dito po sa mga kasama kong kandidato, ako po, kahit di man ako po yung matanda. Magandang gabi sa atin lahat po. Nagpapasalamat po kami dito sa UST, sa COMELEC, sa ANC, PPCRV para sa session ito po. Ang ating bansa po ay nagdaranas po ng isang lagim na kumakalat po sa buong bansa. Justice. Hustisya, tanging yaman ng lipunan, sandata kontra kalabisan. I tell you, it was a very low professional fee. We have confidentiality agreements with each other, but definitely not the dole fee. Tayo raw po hinuhubog ng ating pinagmulan at ating kinagisnan. Ako po'y maswerte sa dalawang panig na ito. Meron po akong mga magulang na nagturo po sa atin ng tama at mali. Sinamahan pati ng mga kasambahay, kaalyado at kakampi na siya rin pong nagtuturo sa atin na hindi dapat sinasamantala ang kapangyarihan at hindi tayo dapat nang-aabuso at tayo dapat pumanig sa api. Alam mo, una-una, lahat ng mga karamihan sa ating mga karatig bansa nakatapos na ng kahirapan. Tayo hindi pa nagsisimula dahil sa iniisip natin na hindi kayang tapusin yan. Pero una-una, agrikultura halimbawa, 70% na mahihirap sa Pilipinas nasa agrikultura. So pagka naitaas mo ang kita ro ng mga magsasaka at magbubukid, ay talaga mga mangisda. Mapagpalang gabi po sa lahat. Bakit si Brother Eddie ay naisipang tanggapin na naman ang hamon na tumakbong Pangulo? Sinabi po ni Dr. James Walker, a famous economist who has been specializing on the economies of Asian region, I have never seen a country in this world like the Philippines that used to be number one in Asia. Ang maiaalay po natin sa sambayanan ay isang plataforma na nagbabalanse ng reforma sa pagtutugon ng mga suliranin na kailangan sagutin ngayon o dili kaya sa unang araw ng panunungkulan. Tulad ng patuloy na pagtulong sa ating mga magsasaka kung sino nawalan ng 26 bilyones pesos sa danyos nitong 4 na nakaraan na bagyo. Patuloy na paggugugol sa infrastruktura na kinakailangan upang mag-develop ang ating bansa na maging isang kaaya-ayang investment decision. Napakarami pa natin yung mahihirap na sa lusak na nakatira. So that our people will have jobs here. They don't have to go abroad. Ay malakas. Ay dapat lang po ay yan ay ipursu. Ang layunin sa bayan. Kung sa tingin niya itong hawak kong Hope Agenda. At hindi yung popular lamang dahil hindi napili ng isang partido, nagtayo ng sariling partido. Ko po yung aking serbisyo. At ang i-offer ko particularly ay makatulong po dun sa local government. Ko na sanang i-bring up pero relevant pa rin ito sa mission ng ating bansa at hindi na natin gagamitin pambayad ng bigas na inaangkat natin mula sa Thailand at sa Vietnam. Sa panahon ng Ondoy at Pepeng, sinong tumulong sa atin na mabilisan? Kung meron pong Climate Adaptation Fund, ang buong mundo para sa maliliit na bansa, and the Philippines is one of the 10 most vulnerable. Matapos maligo, After the break, the United States Navy says it is revising a plan to extract the USS Guardian from the Tubataha Reef. That and more stories when we return. Keep it here on Solar Nightly News.